atin ng Diyos. Yan, medyo malamig, no? Medyo malamig ang ating panahon at medyo umuulan-ulan, no? Pero ganun pa man, sige, simulan po natin ang ating mensahe na pangatlong linggo na po natin to ng pre-Christ, no? O panahon bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, no? Ayan po yung ating pinag-aaralan. And mga kapatid, no, itinalakay natin una yung bago pa dumating si Kristo, the world was broken. Amen? Dahil walang Diyos na kumikilos, alam niyo yung feeling na nagagawa niyo lahat ng gusto niyo, walang magulang, walang ate, walang sasawi sa inyo. Na-feel niyo ba yun? Kaya kahit ano lang yung gusto niyo gawin, or kung ito, regardless kung ito man ay tama o mali, basta anything na gusto niyo gawin na walang magtatama or walang mag-guide sa inyo. So ganun din ang mundo mga kapatid, nung bago bumaba si Kristo, lahat ng kanilang naisin, lahat ng kanilang gustuin, ay ginagawa nila, no, na walang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya the world was broken because walang Diyos na kumikilos. No? Eh, tinalakay din natin nakaraang linggo yung the world was in darkness. Amen? The world was dark. Amen? Na ang mundo ay super hopeless. Amen? Talagang, alam mo yun, nasa kapahamakan, nasa kadiliman, nasa maling gawi. Amen? Ganun yung mundo bago dumating ang Diyos. Amen? Bago magkatawang tao ang Diyos. Amen? And ganun din po ang ating mga buhay. No? Bago dumating si Kristo sa ating mga buhay, ang sarili talaga natin ay punong-puno ng kadiliman. Amen? Yung mga ginagawa natin ay punong-puno ng kasalanan. Amen? Punong-puno ng mga kamalian. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan nyo, even dito sa ating Pilipinas, na sa ating kinakaharap ngayon, no? Kung nanood kayo ng balita, grabe yung rally, no? Napanood nyo ba sa Luneta, sa EDSA, maging sa iba't ibang dakon ng Luzon at ng Pilipinas, no? Talagang may mga rally kasi ito ay emosyon o reaction dahil sa lumalaganap na korupsyon. Amen? And makikita nyo mga kapatid, kapag isang bansa, ang isang gobyerno, ay mismong mga tao nito ay talagang walang takot sa Diyos. Ganun talaga mangyari mga kapatid. And during that time mga kapatid, dahil wala silang kinikilala ng Diyos, amen, dahil walang kumikilos na Diyos, amen, hindi nila makita yung pagkilos ng Diyos, hindi yung salita ng ating Panginoon talagang hindi pumapasok sa kanilang puso, kaya puro kalikuan ang ginagawa. Amen? Ganyan din mga kapatid ang nangyayari sa ating lipunan. Nangyayari sa ating tahanan, na minsan iniisip natin, corruption, nangyayari lang yan sa gobyerno, no? Parang, hindi, yung corruption sa gobyerno lang yan, kami mga nandito, nakaupo-anis kami, no? Pero mga kapatid, may na-realize lang ako, ano nyo ba corruption? Wait lang, huwag mo muna ipa-flash, i-edit ko muna ha, i-edit ko muna, kasi nagkamali ako ng edit eh. Ito na, mabilisan lang naman to, no? Yan, tignan nyo maigi mga kapatid, no? Na-realize ko lang bigla, kasi iniisip natin mga, wala pa lang yung signal to, no? O sige po, next. Anak mo eh. Pero, hindi, wag na eh. Next na. Sige, pero na-realize ko mga kapatid, corruption is start at home. Amen? Kasi alam niyo kung bakit, no? Minsan, siguro ano nyo lang, napagtanto nyo lang, no? Kaya nga kung nabasa nyo yung books, minsan, ano tayo, minsan, self-righteous tayo, nakaupo sa politika, sa gobyerno, mga korap yan. Pero actually, kahit tayo bilang mga anak, bilang mga parte ng ating tahanan, mga korap pala tayo, amen? Hihingi tayo ng 200, may project ka, pero ghost project pala, pupunta ka lang para sa tropa mo, amen, gagastusin mo lang pala yung gusto mong bilhin, amen, sa mga kurakot din pala mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, baka isa ka sa mga kurakot, amen, so, minsan pa, utusan ka ng papa mo, bibigyan ka ng 100, tapos may supling 20 doon, talagang hindi mo na ibabalik mga kapatid, amen, kaya minsan mga kapatid, minsan hindi lang natin na-realize tayo pala yung mga problem, kaya nga corruption is start at home. Kaya nga, sa mga dito, sa mga nasa magulang stage na, o mga nagbabalak ng mga maging magulang, mga kapatid, turuan nyo lang inyong mga anak, at ang inyong mga sarili sa wala pa sa ano na yun, no? Sa stage na yun, no? Turuan nyo lang inyong mga sarili. Alam niyo kung bakit? Kapag ang corruption nag-start yan sa puso, kahit saan ang lumagay. Amen? Mapunta ka man sa gobyerno, mapunta ka man sa office, amen? Mapunta ka man sa church, yung pagiging corrupted na puso na yan, ay dala-dala yan. Amen? Kaya yung corruption start at home. And meron pa akong isang na-realize, corruption, start din sa mga school. Amen? Yung mga sagot na hindi naman sa'yo pero kinukuha mo. Uy, grabe yun. Corruption din yan mga kapatid kasi hindi naman sa'yo yan eh. Amen? Hindi mo naman pinaghirapan yan eh. Di ba yung classmate mo, hirap na hirap mag-review. Tapos ikaw, uunin mo lang. Amen? Kaya nga corruption, nasa school din yan mga kapatid. Amen? Kaya sabi na lang, ewan ko kung nabasa nyo ito mga kapatid, no? Ang magnanakaw daw ay kapatid ng sinungaling. Amen? Kaya pag tinanong ka ng teacher mo, nag-review ka ba? Opo, tapos nauwa mo. So, sisinungaling din, no? Amen? So, corruption start at school, amen, at home. Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo, itong corruption na to, itong pagiging
tawag dito, unrighteous, mga kapatid, pagiging dishonest, ito'y nasa loob ng ating mga puso. Kaya kahit tayo ay nasa bahay, nasa school pala, wala pa tayo sa gobyerno, pero may ganito na tayong ugali. Kaya kapag once na, halimbawa si Tom tumakbo bilang presidente dahil hindi siya, halimbawa, hindi niya sinurrender yung ganitong ugali, madadala niya yan. Amen? Madadala niya yon. So, ganun din mga kapatid, no? Kasi minsan, tayo masyado, no? Magtupus pa tayo, makurap yan, pero hindi natin minsan napansin ang ating sarili. Gumagano dito pala, mga ganito rin pala tayo mga kapatid. Amen? Kasi tandaan nyo, sa Biblia, ganito mga kapatid, maliit or malaki, parehas lang yung kasalanan. Amen? Nagnakaw ka ng 1 billion, nagnakaw ka ng 1,000, nagnakaw ka ng 100 o piso, basta ang intention mo ay nakawin. Equal lang yan sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, sa talamak na nangyari sa ating lipunan, hindi dapat tayo paraan ng tao na mumurahin natin yung mga korapya, mga ano kayo, mga buhaya kayo. No? Kasi ang paraan natin mga kapatid na paraan ng Diyos ay, Lord, dati rin po ako ganito. Kaya dinadalangin ko po ang aming bansa na ang mga leader po namin ay sila'y magmulin. Amen? Hindi yung, Lord, ay magnanakaw na yan, mga sakit ng lipunan niya, kunin mo na sila. Amen? Amen, mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Kasi yung katabi mo, naging kurakot din yan. Amen? May ghost project din yan, mga kapatid. Amen? Nagpaalam yan sa kanyang magulang. Ma, kanya 100. May bibilin lang kami. Amen? Tapos dinala pala. Amen? So, sige. Punta na tayo sa ating pinaka-topic ngayon, mga kapatid. So, ang ating topic, pre-Christ, the world was, sige, wait lang, may naiwan ako may isa pa pala yan, yung corruption, no? Ito yung pinaka-worst mga kapatid. Kasi sa church, nangyari din daw ang corruption sa church mga kapatid. No? Na ito yung mga, kumbaga, ito yung less evil place eh. Amen? Less evil kasi, kumbaga, dandahan tayo kung gumalaw dito eh. Di ba? Kumbaga, mabait tayo pag nasa church tayo. Kumbaga, hindi tayo makabasag pinggan. Kumbaga, control tayo dito. No? Kasi mga kalokohan natin, kaya natin yung gawin kapag wala na nakakita. No? Pero pagdating sa church, dahan-dahan tayo. No? Pero ito yung mga sakit mga kapatid sa aking pin-refer ng mga no? ng mga aral. No? Alam niyo ba mga kapatid, mga nangyayari din daw mga corruption sa church. Amen? Meron din daw mga kamalian, amen, na pamamalakal or may kamalian din daw na pag-uugali sa loob ng iglesia. Amen? Ano yung kamalian na yun? Kapatid, dalawa na kasi ang pwedeng magawa ng isang Kristyano para magkamali siya. Una, mga kapatid, magkakasala ka daw kapag gumawa ka ng hindi tuwid. Amen? Or mali, kasalanan yon. Pangalawa mga kapatid, pwede ka magkasala. Kapag alam mo na yung totoo, alam mo na na maganda, alam mo na tama, pero hindi mo siya ginawa. Amen? So, example mga kapatid, para mas maintindihan nyo. Halimbawa, sino dito alam niya na tama ang tumulong? Sino dito nakakaalam na tama ang tumulong? Tama. Or sino dito nakakaalam na tama ang manalangin? Halimbawa, tama ang manalangin. Alam natin yan, guess natin yan, di ba? Tama ang manalangin. Sino dito alam niya na tama kapag may nakita siya kalat ay dadamputin niya? Sino nakakaalam niya? Eh kapatid, pag alam mo na daw yung tama, tapos di mo ginawa, kasalanan din. Amen? Amen? Sino dito na alam niya na tama na magbigay ng oras sa Diyos? Alam natin niya na tama yan, pero kapag hindi mo daw ginawa, nagkakasala ka daw kasi alam mo na yung tamang gawin. Amen? Hindi lang yung pagkakasala kasi nakapatay ka, nagsinungaling ka, may kinuha ka, hindi lang daw doon mga kapatid. Na kapag alam mo na daw yung tama, pero hindi mo ginagawa, ay nagkakasala. Amen? Kaya nangyayari din yun sa church mga kapatid. Yung alam na natin yung tama, yung tinuro na sa atin sa church, pero hindi pa natin ginagawa. Amen? Nagkakasala po tayo sa parte niya. Amen? Sige, muna natin patuloyin. Ano yung topic natin ngayon mga kapatid? No? Ang topic natin ngayon, pangatlong topic na natin to ng ating series, The World Was Ignorant of the Truth. No? Bago dumating si Kristo, talamak talaga ang kawalan ng kaalaman, no? Na patungkol sa Diyos. Kaya ang isa ding reason kung bakit bumaba si Kristo, para ipakilala niya mismo ang kanyang sarili. Kasi hindi na kaya ng tao Hindi na kaya ng tao na abutin ng Diyos. Hindi na natin kaya maunawaan ng Diyos. Kaya mismo ang Diyos na, yun ang pakilala ng kanyang sarili. Amen? Sige, bigyan ko kayo, ibalikan natin yung mga kaganapan o mga pangyayari sa ating kasaysayan. No? Ito ay talagang totoong mga naganap. No? Kasi ito ay makikita nyo din online sa mga research ng mga history professor, history mga anthropologists. Yan talagang inaral nila yung mga fossil, yung mga libro, yung mga patunay, na talagang itong mga babanggitin ko mamaya, na binanggit ko na rin nakaraan, dinagdagan ko lang. Ay talagang nangyari, no? Bago dumating si Kristo. No? Pero basahin muna natin ang ating context. Sabi dito sa John 1 verse 10 to 11, He was in the world, si Jesus yan. And the world was made through Jesus, yet the world did not know Jesus. Jesus came to His own,
and his own people did not recognize him. Alam niyo ba mga kapatid, ang sakit netong verse na to? Alam niyo kung bakit? Imagine niyo, tignan niyo na lang maigi ang inyong sarili, no? Halimbawa, si Maggie, meron siyang ginawa isang nilalang. Halimbawa, powerful si Maggie. Meron siyang isang ginawang nilalang. Talagang binihisan niya, pinrovide niya lahat ng pangangailangan para masaya, maayos, no? Tapos, umalis siya pa ng dalian. Halimbawa, si Maggie umalis siya pa ng dalian. Ilang araw lang, bumalik siya. Tapos yung nilikha niya, yung tinulungan niya, binigyan niya ng lahat ng pangangailangan, hindi siya kilala. Amen? Ganun yung mismong naramdaman dito ng Diyos. Na nilikha niya ang mundo. Amen? Na pinrovide niya lahat ng pangangailangan ng mga tao sa mundo. Amen? Pero yung bumaba siya sa lupa, hindi siya makilala ng mga nilikha niya. Amen? Kaya again, pre-Christ, the world was ignorant of the truth. Amen? Yan yung situation mga kapatid, na nung bumaba si Jesus, bakit ignorant yung mga tao? Bakit hindi nila ma-recognize, bakit hindi nila ma-acknowledge na si Jesus to, na ito ay Diyos? Amen? Bakit kaya hindi nila hindi nila maabot ng kanilang isipan? Or hindi nila ma-acknowledge na Diyos to, na nagkatawang tao? Na sige, may mga dahilan yung mga kapatid na. Pero before that, tingnan uli natin yung mga history na kaganapan. Sige, next slide. Tingnan natin para mas maunawaan natin bakit kaya, no? Una mga kapatid, ang Israel, ang mga tao ng Diyos na pinili, sila ay conquered by Roman. Amen? So they are slave, no? In other words, sakop sila ng mga Romano. Amen? Next slide. Tapos, syempre sakop sila ng mga Romano. Syempre may mga nagiging hari, no? Nung panahon na yan. At isa dyan si King Herod, which is, ayan ay brutal at selfish na king. Kasi yan yung panahon na pinapatay niya lahat ng baby. Amen? So, talamak din yung yung judicial killing. Amen? Talamak din dyan yung mga overuse ng mga kapangyarihan, ng mga power. So, yan yung panahon na yan, no? 37 BC yan, ibig sabihin, 37 years bago isilang si Jesus. Amen? Nakuha na niyo pa ba kayo? Yung iba, patulog na, no? Sige, okay lang yan. Pwede matulog. Amen? So, pangatlo naman, mga kapatid, so dahil ang naghahari nung panahon na yan, yung mga Romano, merong martial law nung panahon na yan. Grabe talamak talaga yung martial law. Ibig sabihin, ikaw hindi mo pwede gawin yung rights mo dyan nung mga panahon na yan. Kasi Roman military presence, talagang Israel under martial law nung panahon na yan. No? Pag sinabi martial law, batas military. Ibig sabihin, walang kalayaan magsalita, magpahayag, or kung ano man yung gusto mong gawin na title mo bilang isang tao. No? And next pa mga kapatid, laganap din yung mga napakadaming paniniwala. Laganap yung napakadaming paniniwala. Next slide, no? Isa na dyan sa mga paniniwala yung monotheism. Tingnan nyo, para mas maunawaan natin bakit sobrang ignorante ng mga tao na yan bago bumaba si Kristo. Sobrang ignorante nila, as in hindi nila ma-recognize na Diyos to. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, pwede nyo i-share kapag lumabas kayo. Una yung monotheism. Itong monotheism, ito ay paniniwala na may isa lang Diyos. Yeah, monotheism, isa. No? Israel was distinct for its strict worship of Yahweh. Unlike neighboring polytheistic nations, no? Yung mga polytheistic nation, yan yung mga pagano. Yung mga naniniwala sila sa Diyos ng araw, Diyos ng buwan, Diyos ng ulam, amen, Diyos ng internet, napakadaming Diyos. No? So, maraming paniniwala umusbong ng mga panahon po yan. And next bullet, temple worship. The second temple in Jerusalem revealed after Babylonian exiles, 516 BC. Ibig sabihin, 516 years bago dumating si Kristo. Nandiyan pa kayo mga kapatid? And was center for religious, social, and cultural life. So itong temple na to sa Israel, amen, yung temple na yan, dyan ginagawa yung mga ceremonial, religious activities. So, in short mga kapatid, noong panahon po ito, talagang marami ng mga kultura, marami ng mga religion activities, mga tradition, ng mga paniniwala. Amen? So, napakadami ng idea ang umusbong at na-develop noong mga panahon na yan. Amen? And second, synagogues, local synagogues emerge as places for prayer, teaching, and study of the Torah. Synagogues, ito naman yung local place yan, local place. Ibig sabihin, isa sa mga city sa Israel na dyan ginagawa yung mga prayer. Ibig sabihin, iba't ibang sekta, iba't ibang religion, pupunta dyan, nag-pray sila, nagtuturo sila ng kung anong mga paniniwala nila, and marami dyan mga nakikinig. So, ito yung place na, kumbaga, malaking templo to, malaking place to para nag-meet yung mga naniniwala sa Diyos or may mga tradition at mga religious people, no? And sex, ibasahin dyan, mga sectors, different groups arose, each interpreting law differently. So, dahil
umusbong ang napakadaming mga religion sector or mga sekta, mga mga iba't ibang religious group. So, in-interpret nila yung Biblia sa iba't ibang kaparaanan. So, may grupo ni, halimbawa, grupo ni Christian, ganito yung interpretation nila sa Bible, no? Para sa kanila, ganito ang Bible. Sabay sa sekta, sa grupo naman ni Seren, para sa kanila, ganito ang Bible. Sa grupo naman nila doon nila Maggie, para sa kanila, ganito ang Bible. So, napakadaming interpretation ng Bible ang lumitaw or lumabas noong panahon na yan. Amen? So, napakadaming iba-iba. So, ang dami sigurong naging debate noong panahon na yan. Amen? So, next slide. Yan, next slide. Ayan. Next naman yung Pharisees, emphasize strict obedience to the law and moral tradition. Ito naman yung religious sector or sekta na talagang sobrang higpit nila. Kung ano yung nakasulat sa or natutunan sa Bible, kailangan gawin mo dapat yan. Pag di mo yung ginawa, papatayin ka nila. Sobrang higpit. Kaya nga dyan ang uso yung batuin hanggang sa mamatay. Kasi lumalabag sa Diyos. Sobrang brutal yung panahon na yan. Sa Bible nga, pag halimbawa, tinuturo natin sa Bible, di ba? Dapat hindi ka nagmumura. Pag may nagmumura, batuhin na natin yan. Si Clay, batuhin na yan, hindi ko nagmura. Di ba, ganun ka, kabrutal, no? Sa atin ka pinapagalitan lang, or minsan pinariringan lang, or minsan pinapagalitan lang. Sa kanila, batuhin hanggang sa mamatay yung mga panahon na yan, no? Halimbawa, si Dexter, Si Dexter, late pumunta ng church, batuhin hanggang sa mamatay. Ganun ka na, kapatid. Amen. Ngayon nga, pinipitik lang sa ilong, papatulpo ka na no? Noong panahon na yan. Talagang batuhin niya sa mga sobrang higpit. Amen? Sobrang higpit. Kaya ngayong kapatabi mo, laging liti kasi magaan. Amen? Magaan kasi kung ang batuhin hanggang sa mamatay, siguro, alas 4 pa lang naman madaling araw, nandiyan na yung katabi mo, no? So mga kapatid, dahil sa gantong background ng Israel, na-deceive sila ng napakaraming paniniwala. And mga kapatid, take note itong mga paniniwala na ito ay very wise. Napakatalino, amen. Kung pag-inaral nyo pa, mula kasi ang oras natin para talakayin yung mga paniniwala na yan, no? Pero mga kapatid, sobrang talino. Kaya dito ko rin na-realize na hindi ibig sabihin magaling yung nagsalita, ay papaniwala ko na. Na hindi ibig sabihin na, logical naman, paniniwala ko na. Kasi nung panahon na ito, mga kapatid, napakaraming tao ang na-deceive. Napakaraming tao ang naloko, nadaya, at napahamak dahil sa maling paniniwala na lumitaw at lumaganap ng panahon na ito. Amen? Kaya mga kapatid, napakamalan natin kasi kami nagtuturo dito. Lagi namin ini-encourage kayo na basahin niyo yung sarili niyong Bible at huwag kayong umasa sa nagtuturo lang. Amen? Kasi iba pa din yung personal mong alam. Yung iba pa din yung personal mong naranasan ng Diyos kaysa sa ina-explain lang. Amen? Kaya nga, kahit today mga kapatid, I encourage you read your Bible, study your Bible. Kasi kahit may itsura ko mga kapatid, pwede ko kayong malo. Naloko na ka. Amen? Kasi mga kapatid, ang gagaling ng mga nagturo ng mga panahon na ito, pero na-deceive sila. Amen? Kaya aralin nyo ng personal yung Bible nyo, magsaliksi kayo, manalangin kayo sa ating Panginoon. Kasi yung mga nagtuturo, may mga pros din kami mga kapatid, pwede natin kayong maano din halimbawa, hindi ko nireview ng maayos kung pinagtuturo ko sa inyo, dala-dala nyo na yan Amen? Pero hanggat na-experience nyo ang ating Panginoon, hanggat talagang natutunan nyo ang salita ng Diyos, personal, inaaral nyo talaga, amen, talagang nire-review nyo lagi ang salita ng Diyos, ano man yung marinig nyo, malalaman nyo, ano yung galing sa Diyos at hindi. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, dami mong time sa ibang bagay, sa Word of God, konti. Amen? Kaya ka nadideceive. Kaya ka ignorant of truth. Amen? Kaya lack of knowledge kasi pagdating sa salita ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid, tayong mga nag-church, ito ang basihan Ang basihan, mga kapatid, sa pag-church o pagre-relasyon sa Diyos, hindi patagalan, panaliman. Amen. Kasi mga kapatid, kahit 2 years ka na, 7 years ka na Kristiyano, pero konti yung binabasa mo, konti yung inuunawa mo sa Diyos, konti yung mga tinatanggap mo sa Diyos, yung 7 years na yung kayang talunin nyo ng 1 year lang na lagi nagbababad sa Diyos. Amen. Kaya hindi patagalan, kundi panaliman sa Diyos. Amen? Panaliman dapat sa Diyos. Dapat talagang eager kayo na aralin ang salita ng Diyos kasi napakadami ng, tandaan nyo, ang magkalaban sa mundo, hindi tama at mali. Kundi tama at mukhang tama. Kaya malilito kayo kung ano yung paniniwalaan nyo. Yan yung nangyari ng panahon na to. Kasi nalito sila, may point naman, scientific naman, logical naman, inaral naman, may evidence naman. Pero hindi ibig sabihin maganda ang pagka-explain na totoo. Amen? And sa social media naganap yan. Kahit sa school naganap yan. Sa mga friends natin, mga mahilig ipilit yung mga opinion nila, naganap yan.
Pero hanggat hindi galing yan sa Diyos, huwag niyo paniniwalaan. Kahit sobrang galing yung pagkaka-explain. Amen. Palangkan natin ng Diyos. Kaya napakapalad natin mga kabataan. Napakapalad natin mga anak ng Diyos na babad sa salita ng Diyos. Kasi si God na mismo ang naging effort. Si God na mismo ang nagpupurso na ituro sa atin, itanim sa ating puso at isipan yung katotohanan. Amen? Pero mga kapatid, sige, number 1 point mga kapatid. Ano ba yung naging dahilan? Bakit hindi nila na-recognize, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos, hindi nila na-recognize si Jesus? Bakit naging ignorante sila? Because number 1, culture and custom blind people to the truth. Amen? Isa yan sa mga naging dahilan. No? Dahil sa kanilang nakasanayan, dahil sa kanilang mga gawin na lagi na nilang ginagawa, naging sistema na ng kanilang buhay, lagi na siguro nilang nababasa, lagi na siguro nilang nakikita, yun yung naging nila foundation of truth nung panahon na yan. Kaya nga mga kapatid, hindi natin ibabash ang ating mga magulang, ha? Hindi natin sila ibabash. Pero may mga traditional, cultural, religional na paniniwala ng ating mga magulang na hindi galing sa Bible. Amen? Hindi natin sila di-disrespect, no? Kundi, patunay lang ito mga kapatid na hindi ibig sabihin na pinapractice ng nakararami, tama na. Amen? Amen? Yung pagsambas sa mga Diyos-Diyosan, hindi ibig sabihin na ginagawa ng maraming Pilipino ay tama na. Dati ginagawa ko ito mga kapatid, no? Pagdadaan sa halimbawa, may church ako may dadaanan. Tradisyon ko na ito mga kapatid, pag may church ako dadaanan, ano talaga yan, ganyan yan. Lagi ko yung ginagawa kapag, pero naunawa ako mga kapatid, hindi na pala dapat, kapag may makikita kang church, gumagala ka sa Diyos. Kundi kahit nasaan ka, ginagala mo dapat ang Diyos. Naunawa ako bigla, oo nga no, si God pala, omniscient, omnipresent. Hindi lang pala kapag sa church, dapat kahit saan pala. Amen, palakpan natin ng Diyos. Amen, so maganda na kapatid, tulungan natin ang katotohanan na galing po sa Diyos. Kasi yung kultura, lalo na sa Pilipinas mga kapatid, amen, tubig, pagsakit ng October 30, may kita nyo na yan. Amen, may mga humakampas sa likod, di ba mababawasan daw yung kasalanan mga kapatid? It's right. Because hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan, only God. Amen, kaya kahit saktan mo, ipako mo yung sarili mo sa krus, hindi kayang bayaran ng kasalanan natin. Amen, kaya yung mga bagay na nakasanayan na natin, dapat yung pituan, nasa harap ng araw para swerte. Mga kapatid, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay dapat paniwalaan. Amen? Kaya mahalaga, nag-aaral kayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi hindi ibig sabihin na ginagawa na nakararami at nakasanayan na ay tama. Amen? Palampanan si God. Palampanan si God. Amen? Sa culture and custom, blind people to the truth. Dahil ang dami nilang pinaniniwalaan, ang dami nilang mga gawin, kultura, paniniwala, nung panahon na yan, kaya nung dumating si God, nagtuturo mismo, hindi nila matanggap. Kasi meron na silang unang foundation. Amen? Amen. Number 2, matatapos na tayo. Sabi mo sa atin yung mag-isip na. Number 2, ito pa mga kapatid, isa dito sa mga dahilan bakit hirap na hirap maniwala ang tao. Suffering, sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Suffering and hardship and blind people to the truth. Yung suffering, yung paghihirap daw, ay isa daw sa naging dahilan bakit nabulag ang tao. Kasi ganito yan. Amen? Siguro nakanood na kayo ng nakanood na kayo ng mga ganitong palabas, no? Naniniwala lang sa Diyos kapag binibless, amen? Kapag talagang sagana, di ba? Kapag tinutugon yung prayer, amen? Kapag masaya lang. Pero kapag hindi na maganda yung nangyari, biglang pa-questionin na, totoo ba talaga si God? Napansin niyo ba mga kapatid? Biglang nagda-doubt na biglang, totoo ba talaga si God? Amen? Kasi yung paghihirap natin dito sa mundo, minsan nagiging dahilan yan para bulagin tayo. Tapos kino-question natin, ayaw ka na maniwala kay God. Amen? Kaya meron akong kilala mga kapatid, hindi ko babanggitin yung pangalan, no? Lagi ito nag-church mga kapatid. Pero dumating yung panahon na may nawala sa kanilang pamilya. And kinwestiyon niya, ang Diyos, God, nagsiserve to. Naglilingkod to, lagi ito sa'yo. Bakit mo kinuha? Amen? Mga kapatid, kung sakit kang isipin, no? Maniniwala lang ba tayo kay God kapag masaya ang mga nangyari? Totoo lang ba si God sa ating buhay? Naniniwala lang ba tayo na may nag-i-exist talaga ang Diyos? Totoo talaga ang Bible? Totoo talaga ang Word of God? Kapag masaya lang, parang pag hindi masaya yung nangyari. Kaya nga ito mga kapatid, isa pa sa mga sa mga naganap ng panahon na yan, no? Nung dumating si Jesus, hindi sila naniwala. Alam niyo kung bakit? Ang nag-i-expect sila na Diyos, provider, hindi preacher. Yung tutugon sa kanilang pangailangan, yung mabubusog sila. Kaya nung dumating si Jesus, mahirap. Walang punto, walang pera eh. Nung dumating si Jesus sa mundo, walang pera eh. Walang bahay. So nag-expect sila na just na dadating provider, hindi preacher. Kasi si Jesus nagtuturo lang ng katotohanan. Amen? Magsisi kayo, talikuran nyo yung kasalanan, lumapit kayo sa Diyos. Puro salita lang yung tinuro niya, yung binibigay ni Jesus.
Amen? Walang physical food, hindi yayaman. Amen? Hindi giginhawa ang buhay, hindi ganon. So, hindi sila naniwala sa Diyos. Amen? And yung ina-expect nilang darating dapat, king, hindi kind. Hindi mabait. Si Jesus, hindi, walang mga ano, walang palasyo Nung bumaba si Jesus, walang palasyo. Walang mga tauhan. Mabait lang. May dumating na mabait, na mabuti. Ang hinahanap namin, king, hindi kind. So, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Amen? Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo kahit nasa murang edad pa lang kayo. Kasi ito din yung maraming beses ko na nabasa, no? Na naniniwala lang yung maraming mga tao. Kapag ang Diyos ay talagang binibigay lahat ng pangangailangan, amen, dapat si God, ganito niya, dapat siya mataas, dapat lagi score ko, dapat mama, papa ko hindi nag-aaway lagi, amen, dapat sagana kami, dapat puno yung rep namin, amen. Paano mga kapatid kapag baliktad yung nangyari? Maniniwala pa rin kay God. And minsan mga kapatid, hindi man natin sinasabi ito, pero nakikita sa action natin na ayaw natin sa Diyos. Ayaw natin yung mga bagay na gusto niya sa atin, amen? Ayaw natin ibigay yung mga bagay na gusto niyang hilihin sa atin. Ayaw natin magbigay ng oras sa Kanya. Kaya nga mismo sa katawan natin, nag-i-speak din yan kung gusto mo talaga kay God or ayaw. Kahit hindi ka magsalita na ayaw mo kay God, mag-i-speak yung katawan mo. Kapag lumalapit ka ba kay God, or kapag lumalapit ka lang kapag may kailangan ka, paano kapag hindi niya na tinutugon? Lalapit ka pa rin ba sa Kanya? Magbibigay ka pa rin ba ng oras, ng panahon sa Kanya? Magpapagamit ka pa rin ba sa Kanya? Amen? So, mismo katawan natin nag-i-speak yan kung gusto natin kay God or ayaw. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo na ba si God? Yung katabi mo, nag-reply. Oo, gusto ko na umuwi. Sige, number 3. Number 3. Yan, ito pa isang naging dahilan mga kapatid. So, bakit nung dumating si God, nung bago pa dumating si God, ito yung kasi yung nangyari nung panahon na yun. Sin and self-righteousness can blind people to the truth. Sin and self-righteousness can blind people to the truth. Tingnan niyo mga kapatid, balikan natin yung mga umusbong na mga paniniwala. Ito mga paniniwala to ng mga kapatid. Na yung kinuwento natin kanina yung monotheism, Phariseeism, Sadduceeism, diyan ay mga religious. No? And itong mga religious na to, nung panahon na yan, ginamit nila yan para maging angat, no? Angat, ginagalang, amen? Pero behind that mga kapatid, hindi nila pinapakita na may ginagawa silang mga mali. Amen? Na people pleaser sila, parang ginagamit lang nila na naniniwala sila sa Diyos. Amen? Para pagtakpan lahat ng kamalian nila. And kapatid, ito din yung naging dahilan. Bakit nung dumating si Jesus at kinokontra sila, amen, hindi sila naniwala. Amen? Kasi akala ng tao before, gawin mo to, gawin mo yan, magpakabait ka, magpakabuti ka, mamigay ka, okay ka na. Amen? Hindi mo na kailangan ng pananampalataya, hindi mo na kailangan ng Diyos, hindi mo na kailangan i-surrender yung buhay mo, hindi mo na kailangan ng faith. Iniisip ng tao before, nung panahon na yan, basta namimigay ka, basta ano ka, sa paraan mo, righteous ka, okay na yan. Amen? Pero hindi pala ganun mga kapatid, hindi pala ganun yung tinuro ni Kristo. Amen? Kasi yung tinuro ni Kristo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kundi ako lang, sabi ni Kristo. Wala kang magagawang mabuti para iligtas ang sarili mo, kundi ako lang. Ang idea ng mga lumitaw ng mga religion, ng mga paniniwala ng panahon na yan, basta, salvation by action. Amen? Magpakawait ka, magpakabuti ka, masisave ka. Amen? Di walang Diyos doon. Sarili lang yun. Amen? And second, dahil super secular nung panahon na yan, naganap din talaga ang kasalanan. Naganap ang kasalanan. Hindi man sobrang minention, hindi din-describe ng Bible, pero pag tinrace nyo yung history, naghanap talaga kasalanan ng panahon na yan. Pandaraya, paggamit sa pera ng lipunan para sa sariling kapakanan. So, nung panahon na yan, naghanap din talaga ang corruption gamit ang religion. No? So, naging dahilan yun mga kapatid. Kaya nung dumating si Kristo, tapos kinokontra yung kanilang paniniwala, hindi nila ma-recognize yung katotohanan. Hindi nila ma-recognize yung katotohanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, nakapakapalan mo. Kasi yung mismong truth ay nagpakilala sa iyo. Ito kayong lagi kong testimony na ginagamit Kasi alam niyo ba, ito yung testimony ko na lagi na ginagamit. Kasi marami nagtanong sa akin ito, paano mo nakilala si God? Ang dami nagtanong sa akin ito, and lagi lang pareho ang sagot ko, paano nagpakilala sa akin si God? Kasi in the first place, hindi talaga natin gusto ang Diyos. Siya yung nagkurso sa atin, siya yung gumusto sa atin. Siya talaga yung nag-make move, nag-first move.
para makilala natin siya. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang truth, way, and life. Amen? Amen? And yun din yung ginawa actually ni Jesus nung panahon na yan. Bumaba siya sa lupa para i-introduce ang kanyang sarili. Na tulad ng ginawa niya sa katabi mo. Nandito ka kasi sigat nagpakilala sa'yo. Hindi dahil, sige, kikilalanin ko sigat pupunta ako sa siya. Hindi. Sigat talaga yung nagpurso. Siya talaga yung lumapit. Siya talaga yung gumawa ng paraan para makilala mo siya at maligtas ka sa kasalanan. Palapalan natin si God. Amen? Hallelujah. Napakapalad natin mga kapatid kasi alam natin yung katotohanan. Pero mga kapatid, before I end this message, may papanood ako sa inyo. Maikling maikling video lang to, to encourage you. Kasi alam na natin yung katotohanan, natanggap na natin ito, at na-recognize natin yung katotohanan. Pero mga kapatid, gusto ko pa rin ipanood sa inyo. Bilang tayo ay nataniman ng salita ng Diyos. Nataniman ng katotohanan ng Diyos. Tapos mo ng live. Ayan, ang title ay, anong sakit mo? Si CJ, tulad ng inyong nakikita, hindi ko nakikita. Wala ko sa katibigan. Walang liwanag, kahit ano pa. Hirap na bumuli ng ganito. Hindi ko alam kung ano ito. Hirap mo pala. Wala kasing ilaw. Ikaw. Masaya ako hindi kasi ang hirap maging buhat. Kaya masaya ako kung meron kang nakikita. Pero alam mo ba? Marami naman gano'n. Hindi lang dito. Pati sa buong mundo. Dito sa Pilipinas. O kahit dito sa General Pilas. Nakakalungkot mo. Pero alam niyo kung may mas nakakalungkot. Kanina ba pa hinihintay na merong magsalita at nagsabi sa akin na may tiring ang aking mga mata kaya wala akong makita pero wala. Pero sige, kung walang magsasabi, nakaisip ko na lang. Nakakalimutan kasi ang dami mo lang sa mundo. Pero mas nakakalungkot kasi mas marami pala kasi mga people dito. Hindi mo madilim ang mundo dahil sa mga hindi nakakakita. Nananatiling madilim ang mundo dahil sa mga hindi nagsasalita. Kabuti-buti sila tingin. Bulag sila. Hindi naman nila nakikita. Pero narinig ka nila. Kaya, sabihin mo sa akin, pag-inano mo sa kanila, si Kristo. Kaya parang baliktad na yata lahat ngayon. Kung parang kabaliktad na liwanag ang kadiliman, lahat yata ng mga bagay ngayon ay naging baliktad. Nakakainis ang gumagawa ng mabuti, pero nakakatuwa ang gumagawa ng masama. Mali ang pagsasabi ng katotohanan, pero tama ang pagsasabi ng kasinungalingan. Nakakahiya ang gumawa ng kabanalan, pero nakasama ang gumagawa ng kasalanan. Maingay ang mga namang gawin sa kapiliman. Pero ito ka. Ito ako. Pero tayo. Nakatiklop sa katahimikan. Anong nangyayari sa iyo, kapatid? Ay sino ang nakaharang sa iyong bibig? Ang dali mo ang nakaharang sa kanilang mga mata. Ikulong mo sa kanila kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ay, alam naman natin na sa mga ng Panginoon ang ating ilaw. At ang magdadala nito sa ibang mga tao ay walang iba kung ikaw. Kaya ba't naman papatalo sa kalaban? Ibahagi mo ang natanggap mong kaligtasan. Ang naharap sa kanilang mga mata ay sabay-sabay natin alisin. Tayong lahat ay sama-sama na maging buwanag sa diluan. Makinig ka sa akin. Ang
kapatid, tama yung sinabi ni Kuya CJ. Ang mundo ay bulag, pero hindi sila bigay. Pwede natin i-share yung katotohanan sa mga tao hindi pa alam yung totoo. Amen? And tayo dito, in-encourage tayo ng ating Panginoon, no? Tinuro sa atin yung totoo. Tinuro sa atin yung Biblia, tinuro sa atin yung Gospel. Alam na natin. Amen? Pero sabi nga ni Kuya CJ, no? Alam niyo yung mas masakit, hindi yung mas maraming bulag. Yung mas masakit, yung mas maraming Kristiyano ang people. Hindi sinishare yung katotohanan. Hindi sinishare yung Gospel. Hindi sinishare yung kaligtasan. Amen? Kasi we are once sinner. No? Tayo yung minsan naging malayo sa Diyos. Tayo yung minsan naging patay sa Diyos. Pero nandito ka na, may nag-share sa'yo, may nag-invite sa'yo, e nalaman natin yung totoo. Kaya nga tayo yung product ng kabutihan ng Diyos. Yung mga taong ginamit ng Diyos. And tayo mga kabataan, magpagamit din tayo sa ating Panginoon. Share din natin yung katotohanan. No? Huwag kayong magsawa, akwatin natin. No? Amen? Huwag kayong maumay. Amen? Marami pang hindi nakakilala sa Diyos sa labas. Amen? Marami tayong mga kaibigan pa, pamilya pa na wala pa sa Diyos. Amen? Kaya huwag kayong mapagod na magsalita. Huwag kayong mapagod na i-share yung kabutihan ng ating Panginoon. Yan, nag-i-spend kayo ng time sa online. Gamitin nyo yan, mag-share kayo ng word. Amen? Mag-send kayo sa mga kaibigan nyo ng gospel, mag-post kayo sa FB. Amen? Kaya may naisip ako, sana na-flash yung cellphone na yan. Sana na-flash no? Hindi. Na-flash yun. No, may naisip nga ako, no? Yung mga video recorded namin dito ng mga message, no? Nire-record namin yan, mga kapatid. No? And pinapost namin yan online sa YouTube, sa social, sa FB. No? Para yung mga online na mga nagbababad sa online, amen, naubos na yung kuko, kakabit doon. Amen, at least, kahit pa paano, ma-accident sila tapos maklik yan, no? Ma-accident tapos maklik, no? And kahit may short na message silang marinig, amen, kaya I encourage you, no? Marami kayong time sa online, gamitin niya, mag-share kayo ng word of God. Amen, i-follow nyo ito. Ginamit pa yung mga ano to, no? Pero, I mean, mga kapatid, imbis na ubusin niyo yung oras niyo kaka-scroll, gamitin niyo mag-share kayo ng word of God. Amen? Gumawa kayo ng mga devotion outline or devotion message, share niyo sa FB. I-notes nyo, ang buti ng Diyos. Na huwag na kayong mag-notes na classmate ko, tinuso ko ng labs. Huwag na yung mga ganun. Amen? Yung iba dyan, mga ganun pa. No? Huwag na kayong mag-notes na mga kung ano-ano. Amen? I-notes nyo na yung makakatulong sa iba na mapalapit sila sa Diyos. Amen? Amen? No? Kung mag-post kayo, di ba? I-gamitin nyo na yan para lahat ng makakabasa, makakakita ng inyong mga post. Mapalapit sila sa Diyos. Amen? Magpapagod lang din naman kayo, mag-ubos lang din naman kayo ng oras. Gamitin nyo na para sa Diyos, hindi yan sayang. Yan ay investment for eternity. Amen? Imagine nyo mga kapatid, ito nga yung ano kay mga kapatid, siguro hindi kayo maniniwala mga kapatid. Amen? Pero, ang nakikita ko mga kapatid in the future, thousands of people become Christian. Dito pa lang sa Salawag mga kapatid. Amen? Kaya huwag kayong magsawa, huwag tayo mapagod na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Because ikaw din yung dati, nung hindi mo pa nakikilala ang Diyos. Amen? Ikaw din yung before, nung hindi pa nag-i-effort ang Diyos para sa'yo. Pero praise God, nag-effort ang Diyos para sa'yo. Kaya nandito. Kasi sabi mo sa atabi mo, buti na lang. Buti na lang. Sige pa mga kapatid, nanya ko po kayo na tumayo.